Mga ka-business, pakisuportahan po natin si Alminda Mix Vlog. Ayan, makikisuyo po, suportahan natin Alminda Mix Vlog. Ako ay nagpaalam sa atin ng maayos na makapag-reaction video sa ating mga uploads. Ayun, maayos po na nagpaalam yan. Sana po ay suportahan natin. Maraming salamat mga ka-business. God bless sa ating lahat. Hi po mga kabisnis, mga kapapi. Magandang gabi dyan sa atin sa Pilipinas. Magandang hapon dito sa atin sa Bahrain, around Middle East po. Welcome back sa aking YouTube channel. Kung bago pa lang kayo sa aking munting bahay, baka pwede pong pakiclick ng subscribe button dyan at pakipindot na rin ng notification bell para updated po tayo sa aking mga reaction video. So, bago po natin umpisahan, baka po pwedeng supportahan natin ang Ka-Business Official, Papa Dins TV at Ka-Business Family at ang Yang Russell po. So, panibagong reaction video natin mga ka-business, mga kapapi. Dito sa in-announce ni Clarissa ay sila daw kasal na ni Bong. So, ano po bang klaseng kasal ang nairaos o naganap dito sa Klabong na bakit in-announce ni Clarissa? Nakasal na sila at ay tayong lahat ay nagimbal. Kumbaga parang lindol na lumindol sa nagkagulantang tayo sa gulat na itong in-announce niya ay sila'y kasal na. So, panoorin po natin kung ano yung sinasabi ni Clarissa, kung paano sila nakasal, kung anong proseso ng kasal at bakit bigla na lang niyang in-announce na sila ay kasal na at ito'y tuwang-tuwa pa, kasama niya si kanyang hubby na si Bong. O pakinggan po natin itong sinasabi ni Clarissa na wifey ni Bong na daw ngayon. Eki daw ang kasal natin. Mahal ko, Eki daw ang kasal natin. Hindi po, Peke. Kami po ay kasal na ni Bong. Yes, ay doon na kami. Virtual. Okay. So, ganito ang sabi niya. Mahal ko, Peke daw ang ating kasal. Ang sagot naman ni Bong ay gusto yata niya ng parang clarification. Gusto yata niya ng pruweba. Parang ganun ang sabi ni Bong. Nasa iyo, Bong, kung mayroong magtanong sa'yo saan ang pruweba na pwede mo bang ipakita na talagang kasal na kayo ni Clarissa. So, by the way, eto nga yung sinasabi ni Clarissa, in-announce niya. Hindi po peke ang aming kasal. Hindi nga daw talaga peke ang kasal nila. Invalid lang ang kasal nila. Hindi lang naman legal ang kasal nila. Hindi peke ang kanilang kasal sa paniniwala ni Clarissa. Sa ating panguunawa ay isang invalid ang kanilang kasal. Hindi siya valid. Kumbaga, invalido. Hindi siya valid ang kasal nila sa virtual na sinasabi nitong si Clarissa, na ngayon ipinagsisigaw niya dan ay hindi fake ang aming kasal. So ngayon, nasupalpal ka na naman sa katotohanan na yung kasal ninyo, gawa-gawa mo na namang peking kasal, di ba? Talagang namang kahit kailan yung pagka-peke mo ay hindi mo talaga yan mawawakla sa sarili mo. Sana naman naging totoo ka na lang, di ba? Kawawa na lang naman ito namang isa na sunod-sunuran sa iyo at ay magsalita pag gusto daw ng pruweba. Bong, pag ikaw tanungin sa pruweba mo o sa pruweba, pwede mo ba yung ipakita? Huwag kang basta-bastang maniniwala sa ganyan na ikaw ay niluluto nila sa kasinungalingan ng iyong wifey, hindi ba? So itong virtual wedding na sinasabi ni Clarissa, ito po ay pakinggan natin dito kay Attorney Nikki De Vega. Attorney, sorry po, at ay kami naghahanap ng sinong magpapatunay na itong virtual wedding is hindi po valid. Kayo po yung nakita namin na nag-explain ng ganito. So, sorry po kung nagamit namin ng iyong video at pagpapaliwanag dito.
Gusto lang po namin ay ipalinawagan sa mga tao na ang online wedding ay hindi po valid, invalid po siya. So ganito, at panoorin natin kung ano yung sagot na ni attorney dito sa sinasabi ni Clarissa hindi daw peke ang kanilang kasal. Yan, pakinggan natin si attorney. Po si Shani. Good PM, ma'am. Gusto ko lang po sanang tanungin, kasal po sa TV, may valid po ba yun? Kasi po yung kinakasama ko po ngayon, kasal daw po sila sa TV lang po. Wala po sa harapan mismo, kundi sa TV lang. Bukod po doon, wala pong singsing at I do na naganap. Valid po ba yun? O Shani, so siguro tinatanong mo yung online wedding. Nauuso ngayon kasi napapanood natin, di ba may iba kinakasal online o kaya nasa Zoom. Kasi nga pandemic, hindi pwedeng umalis, lumabas. So napapakasal ng ganyan. Ang malaking tanong, legal ba yan? At pwede bang ikasal online? Valid ba? Nako Shani, hindi valid ang online wedding. Okay? Ganito yan. Explain ko sa inyo. Meron tayong family code. So dito sa wife ni Bong, malinaw pa na malinaw sa tubig, sa batis, na ang virtual wedding is hindi valid. Hindi legal ang kasal na yan. So yung kasal ninyo, pinapaniwala mo na naman yung hobby na ang kasal is, kumbaga, naniwala na naman si Bong, nabudol na naman si Bong dito sa kasalang ito. So hindi ka na naman nagsabi ng katotohanan dito kay Bong na ang kasal ay hindi valid. 'Di ba? Invalid 'yon ang kasal na sinasabi mong virtual at hindi pwedeng ikasal ang isang kayong dalawang nagmamahalan dyan sa online kasi ang kasal ay kailangan personal na magkaharap. Kasi ang kasal, alam natin, ang kasal is sagrado. This is a commitment for a long period of time na magkasama kayong habang buhay. So dito siguro kay wife ni Bong, kaya niya ginawa yung ganito ay parang makalusot sa July na walang kasalan na magaganap sa July kasi in-announce na nga niya dito. So, ibig sabihin, wala talaga itong balak pakasalan si Bong ng totoo. Kasi, ayan na pinagsisigaw niya, hindi daw fake ang kanilang kasal. Ano yung tawag dyan? Wife ni Bong. Anong tawag dyan sa virtual wedding na yan na pinapaliwanag ni attorney? So, nasa sayo na yan kung patuloy mong lolokohin o patuloy mong paglalaruan. Anong klaseng kasal ang gusto mong paglaruan, nasa sa iyo na yan, 'di ba? Hindi naman kami ang tawag dito, hindi naman kami ang gugulantang dyan sa sinasabi nyo kami ay gugulantang na kukunin ng NBI. Ikaw rin lang naman gugulantang balang araw sa ginagawa mong kalokohan ang kasal, ginagawa mong kasinungalingan itong kasal ninyo ni Bong. So, bakit po natin nasabi itong kasinungalingan? Obviously po naman talaga, nagsisinungaling na naman itong wife ni Bong sa kanilang kasal. Kasi ito po, sinerch namin to. So, ibig sabihin, kaming mga low profile na reactor ni Ka-Business, mga bobo kami kasi hindi namin na-search itong kung anong ibig sabihin na sinasabi niyang virtual wedding nila ni Bong. Talagang napakabobo ng mga reactor ni Ka-Business, hindi marunong mag-research. Ngayon, sa kabobohan po ng mga reactor ni Ka-Business, supalpal ang kasinungalingan na naman nitong wife ni Bong. So, patuloy natin ang ating attorney. Meron tayong tinatawag na essential and formal requisites ng marriage. Nasa Article 2 and Article 3 ng Family Code. Ano bang essential and formal requisites? Consent, freely given, legal capacity, dapat 18 years old, pataas, at babae at lalaki yon. Also, merong authority of the solemnizing officer, dapat hindi pwedeng sino-sino lang magkasal sa'yo. Tapos, marriage license, unless exempted ka, pero marriage license kailangan yon. At marriage ceremony. Okay, marriage ceremony. Ano ba itong marriage ceremony na to? Meron tayo sa Article 6 ng Family Code. Sabi niya, wala naman talagang prescribed form na ito ang script. Pero, merong mandatory na basic, which is what? That the contracting parties, the man and the woman, must appear
personally before the solemnizing officer. Yung pare, di ba? They must appear in person, personally, and they must declare in the presence of not less than 2 witnesses that they take each other as husband and wife. So, ano bang magic word doon? Personally. So, dapat personal sila, nag-a-appear sila sa harap ng pare, at andun din yung dalawang witness. Pag hindi mo ginawa yan, halimbawa yung nag-zoom o online wedding kayo, nandito ako, naka-online, tapos yung papangasawa ko, nandun sa online din. Tapos yung pare online, hindi po valid yun. No, hindi po valid ang ganung kasal. Magiging void po yun. Ngayon, ang dyan, siguro baka ibang napapanood natin, pwede yung halimbawa, ako, asawa ko, tapos yung pare at dalawang witness, magkasama kami sa isang lugar na in person. Tapos yung iba, yung mga guest, nanonood lang. Okay yun. Kasi basta ang mga magkakasama sa isang kwarto, in person, ay yung ikakasal, yung pare, at saka yung dalawa nilang witness. Okay? Yun po. Kasi kung hindi po valid yung kasal. Pero kahit hindi po valid yung kasal, hindi ibig sabihin na, uy, hindi pala valid, so pwede na ako magpakasal ulit. Hindi. Pa-declare mo pa yun sa korte na void yung kasal. At ito, warningan ko kayo Alam niyo ba, meron tayo sa Revised Penal Code, Article 350, yung illegal marriage. Na halimbawa, nagpapakasal ka, alam mo illegal. Halimbawa, may iba, alam naman nila illegal, pero ginagawa pa rin nila. Pwede kang maparusahan at pwede kang aabot hanggang 6 years. Correctional medium to maximum period. So may kulong po yan kung sinasadya mo, alam mo namang illegal, alam mong mali, sinasadya mo pa rin magpakasal ng ganong pamamaraan. At may liability din dyan yung nagkasal. Kasi halimbawa, yung pare, alam naman niyang illegal yun, di pwede yung gagawin pa rin niya. Pwede rin makulong. So wag po tayo gagawa ng ganyan. Actually, meron na nakabilbil sa Congress na bill na payagan daw ang virtual marriage. Pero hindi pa yung batas. Parang pinopropose pa lang. At pangalawa, madaming nag-oppose. No? Even yung parang Catholic group, mga pare, nag-oppose sila. Tama rin naman, ako feeling ko kasi hindi naman minamadali dapat yung marriage. Diba? Kung hindi ka makapaghintay, diba? Parang huwag ka nang pakasal, diba? Mas maganda na ready lahat. Ako kasi paminsan naniniwala din ako sa mga signs. So kung halimbawa, ikakasal ka kasi hindi matuloy-tuloy, parang may senyales na hindi siguro kayo bagay o baka meron yung signos ng parating na hindi maganda. So dapat, tama yung sabi ng mga pare nun, hindi minamadali ang pagpapakasal. Kasi habang buhay kayo magsasama, ang oily ng mukha ko, na-distract ako. Hindi kayo pwedeng, di ba, wala ho tayong divorce, so hindi madaling makataka. So pag-isipan ng mabuti at kung handa na, saka magpakasal, di ba? Huwag nagra-rush. Di ba siguro nagra-rush kung may laman na yun siya ng babae, pero meron naman legitimation o kaya pwede namang a day before mga pakasal ka, di ba? So pero wag pong virtual o online wedding kasi hindi po yan valid. Okay? So, yon mga kabisnes, mga kapapi. Huwag daw po magpakasal ng virtual o online wedding kasi hindi daw po yon valid according sa ating attorney. So, dito kay Clarissa, dito sa YP Nibong, ano na naman ang masasabi mo sa aming mga reactor na kami ay bobo, na kami ay nambabas sa'yo, na kami ay low profile na reactor lang naman kami, na wala kaming alam kung hindi ang mambas sa'yo. So dito, sa aming reaction tungkol sa kasal-kasalan mo, ay alam mo naman ito na ang virtual wedding is hindi valid. Kumbaga, invalid ang kasal. It means fake ang kasal na yan, di ba? Na ipinagsisigaw mo, na pinagmamalaki mo dyan sa iyong YouTube, sa iyong live, na kayo kasal na ni Bong, at pinapaniwala mo na naman itong
ka walang alam ni Bong tungkol sa kasal? Bakit hindi mo na lang sabihin ng totoo dito kay yung hubby kay Bong na wala ka talagang balak pakasalan siya? Better na lang nasabihin mo yung totoo para hindi naman umasa yung tao sa'yo. Ngayong umasa na naman siya dito sa kasal na ito, sa virtual kasal ninyo na ito, ay yan na malinaw sa sinasabi mo na kayo ay nag-I-do na dito sa virtual wedding na ito, na paniwalang paniwala si Bong na totoo itong kasal. Hindi ka na lang naawa sa katulad ni Bong na lagi mo na lang niloloko at lagi ka na lang nagsisinungaling, di ba? Kung kami nagsasabi sa iyo na lagi mo yang ginagawa yung pagsisinungaling na yan, nagagalit ka sa amin. Ngayon, this is a very big proof sa iyo na nagsisinungaling ka at niloloko mo, ginagawa mong kalokohan itong kasal ninyo ni Bong, di ba? So paano mo to pa ipapaliwanag sa mga tao na itong kasal na sinasabi mong kasal ninyo ni Bong, na virtual kasal ninyo ni Bong, ay isang kalokohan na naman ang ginawa mo, isang fake na kasalan na naman ang naganap dito? Sa ayon naman po, malinaw mga kabisnes, ayon po dito kay attorney Nikki, na talaga wag gawin ang kasal na virtual o online dahil hindi yon valid, di ba? So itong kasal na ganito, halimbawa na alam ng isang tao, alam ng ikakasal na yan at alam ng pari o sino man, ng judge o ng pastor na alam niya ito ay hindi ito valid, ibig sabihin ito ay invalid, gagawin pa ba nila ito na ang kasal na ganito? Kasi alam naman po natin na sinabi ni attorney na ang kasal ng virtual ay hindi siya, kumbaga wala siyang visa, at yung gagawa ng kasal na yun, ng seremonya na yun, nakasama yung dalawang magkasintahan na kinasal, ay mayroon itong parusa na makukulong, may tendency makukulong ang both parties ng 6 years, diba? So at alam po naman natin na sinabi ni attorney Nikki na talagang ang virtual wedding or online wedding is invalido po talaga yun. Hindi po talaga yun pwede maging valid ay dahil wala po talaga yun sa batas, kumbaga labag sa batas itong virtual wedding na ito, diba? So itong ginawa ni Clarissa na naman na ay pinaasa at niloko na naman niya itong si Bong sa kasal na ganito, ay ito lang ang masasabi natin. Paano na lang, alam ba itong ni Bong na itong kasal ay hindi totoo, itong kasal na ito ay peke? Ngayon ay kasi yun pinagsisigaw pa rin niya dyan sa kanyang live na ang kasal daw nila ni Bong ay hindi peke. Ang akala siguro nitong si YP ni Bong ay kaming mga reactor, sobra sa kabobohan, sobra sa kamangmangan, sobra sa kawalang alam sa mundo. Ayan, lumitaw. Madali lang naman taga mag-search sa internet kung ano yung dapat mong i-search, kung ano yung kahulugan doon, kung ano yung bawal, kung ano yung hindi, diba? Ginawa lang naman ni Clarissa itong mga reactor ni ka-business na bobo. Ngayon sa kabobohan ng mga reactor ni ka-business, lumitaw ang katotohanan. Di ngayon, supalpal siya dito na nga ang virtual wedding ay hindi legal. Ito ay illegal na gawain ng mga taong gustong magpakasal ng rush, diba? So ano na naman siguro ang sasabihin nitong si wifey ni Bong sa mga reactor na nagre-react na naman ng ganito. Sasabihin na naman niya, gumagawa lang kayo ng kwento, diba? Gawa-gawa na naman ninyo yung kwento na virtual na yan. Kasi ang pagkaalam ni Clarissa, ang virtual ay hindi peke. Yan ay tunay na kasal. Kahit naman siguro alam niya yan, ipapalabas niya na hindi yan peke para maniwala talaga sa kanya yung mga nanonood sa kanya at lalong-lalo na ayong si Bong na alam naman niya ay walang kaalaman ito tungkol dyan. Kasi wala itong pinag-aralan. Alam naman po natin si Bong is no read no write, diba? So doon sa sitwasyon na yon, kumbaga
she is taking for granted na gawin niya yung kay Bong kasi naniniwala naman sa kanya si Bong. Nakikita naman po naman natin, di ba? Bakit si Bong yan ay ayaw na talagang umalis, dikit na dikit talaga dyan sa pamilya niya kasi may pinangahawakan si Bong. Nakapakakasalan siya ni Clarissa pag uwi niya nitong July. So sa ginawa nila itong kasal na ito, it means burado ang July. So it means in simple words, in short words, wala talaga siyang balak pakasalan si Bong o iharap si Bong sa altar. Wala sa isip ni Clarissa ang tungkol sa kasal. Dito lang sa virtual kasal na itong fake na kasal na ito lang yung alam niyang gawin. Ito lang ang kaya niyang patunayan kay Bong sa peking kasal na ito. Kailan siguro ito si Clarissa magiging totoo naman kahit naman isang araw lang kay Bong. Minahal ka ni Bong ng totoo, minahal ka niya. Hindi naman yan tatalikod kay ka-business kung hindi ka niya minahal. Panay lang ang panloloko at pagsisinungaling mo kay Bong. Huwag mong gamitin yung tao sa ganyan. Tao rin yan nasasaktan. Diba? Hindi lang maswerte ka lang at hindi ikaw ang nalagay sa kasitwasyon ni Bong, Clarissa. Kung ikaw ang nalagay sa sitwasyon ni Bong, hindi siguro alam ng pamilya mo kung ano yung gagawin ng pamilya mo kung nagpalit kayo ng katayuan ni Bong, na niloloko ka ni Bong. Ano rin siguro mararamdaman ng pamilya mo. As you said, nasasaktan din ng pamilya mo, 'di ba? 'Yon ang sinasabi mo. So dito kay Bong, porket ba't walang pamilya si Bong, ano yung ibig mong sabihin dito kay Lakay Business? Sila ay robot na tumayong bilang magulang ni Bong na ginaganyan mo si Bong. Nasasaktan sila sa iyong ginagawang pagsisinungaling, panloloko, panggagamit kay Bong. Ngayon, ang kasal ninyo ay peke. Binudol mo na naman si Bong. Nasasabihin mo yung kasal ay hindi peke. Ayan, lumabas ang katotohanan na ang virtual wedding is walang bisang kasal. Yan ay invalid na kasal. 'Di ba? Huwag mo sasabihin, ay hindi, valid po yung kasal sa virtual. Maliwanag na sinasabi ni Attorney Nikki na invalid ang kasal. Hindi siya valid ang kasal sa virtual. 'Di ba? So paano mo 'yon ipapaliwanag ngayon dito sa mga tao na ipinagsisigaw mo na dito dyan sa social media na ikaw kinasal true virtual kay Bong? Anong ipapaliwanag mo lalong-lalo na dito kay Bong? 'Di ba? Hindi na lang naaawa itong si Clarissa dito kay Bong na alam naman niya kung ano yung kahinaan at kawalang alam si Bong tungkol dito sa sinasabi niya. Hindi na lang siya naaawa na alam naman niya si Bong ay no read no write. Hindi na lang siya nahahabag doon sa taong alam niya ganon yung isang tao. Panay pa ang pagsisinungaling niya. Ito bang kasal niya na sinasabi niyang hindi peke? Hindi ba ito ay isang kasinungalingan na naman, mga kabisnes? Isa na namang panloloko ang ginawa niya rito kay Bong. Ang gawing kasal na hindi naman totoo. Ang kasal naman na hindi naman original, kumbaga hindi siya totoo, invalido siya. Invalid po yung kasal ni Clarissa at ni Bong dito sa sinasabi niyang virtual wedding. Hindi natin alam kung may naganap ba dyan na wedding o wala, o baka gawa-gawa lang niya yan dahil para mailigtas siya doon sa original na talagang wedding doon sa July. Tingnan po natin kung talagang mayroon kasalan sa July na ito. Kasi kasal na raw sila ngayon. So we are going to pronounce you, ma'am, husband and wife, charing. Ang wifey ni Bong, si Clarissa, ang talinong gumawa ng paraan para makasal sila ni Bong, di ba? Napakatalino, mas matalino pa siya kesa kay Bongbong Marcos. Tandaan nyo yan. So, hanggang dito na lang. Sana po nagustuhan ninyo ang aking reaction video dito sa kasal-kasalan ni Bong na budol naman at fake wedding. Peke po ang wedding. Hindi po peke ang wedding ayon sa YP ni Bong. Diba? Kayo na lang po ang humusga kung fake ba ang wedding o hindi. Panoorin na lang po ninyo ang sinasabi ni Attorney Nikki De Vera. So, please don't forget to subscribe to Business Official, Papa Dins TV at Ka-Business Family at ang Yang Russell po. At suportahan po din natin ang aking mga kapwang reactors katulad ni Taong Gala, Annie Mary
Anime Reactors TV, Mamplers Channel, Kalingap Turak, PLC Katangay Vlog, Analisa Reality TV, at ang inyong lingkod Alminda Mix Vlog nagsasabi, may Allah bless us all at magandang hapon dito sa Middle East, magandang gabi dyan sa Pilipinas. Bira banat lang tayo mga kabisnes. See you again in my another reaction video. Bye!